medyo magra-rant nga ako sa video na ito. So ito na nga yung kaganapan ng Thursday. Ito na nga yung last day ng paglilinis namin sa school. Pinagluto nga kami ni Kat ng pagkain, ng ulam. So yan, dahil nga may ulam kami, ang kailangan na lang namin ay kanin. Sa may labasan nga dapat kami kakain, kaso nga lang punuan. Kaya naman ito, naghanap kami ng ibang karinderya na malapit lang sa school. So syempre dahil may ulam na nga kami, ang kailangan na lang namin bilhin ay kanin. Nagkiusap nga kami kay ate kung pwedeng rice na lang ang bilhin namin. Una nga ayaw ni ate. So nung pinilit ko nga na, sige na ate, kasi kailangan na talaga namin kumain. So pumayag na. Kaso nga lang, ang 20 pesos na rice niya plus 5 daw. Medyo disappointed nga ako sa part na yan. Pero okay na, sige na. Tapos na-disappoint na naman ako. Kasi pagkuha ko ng kutsara, abay madumi. Hindi talaga siya malinis. Sorry. Hindi naman sa pag-iinarte. Kaso nga lang, may nakita talaga ang puti-puti. Hindi talaga siya nahugasan ng maayos. Kaya ang ginawa nga namin, kumuha na lang kami ng plastic. Kaya nagkamay na lang kami kumain. Kaya itong si Kat, ayaw nga umupo kasi baka plus 5 na lang. Kasi medyo bad trip na nga ako. Gusto ko pa sanang umisa ng rice. Kaso nga lang ang iniisip ko, baka plus 5 na naman. Talaga yan. Talaga, iba-iba talaga ang ugali ng mga may-ari nga ng karinderya. Yun nga kasi sa labasan, pag may baon kasi ako, doon kami kumakain. So, open kahit na may mga baon yung mga estudyante. May free pa nga sabaw. At sa mga oras nga na ito, nagpaalam nga si Kat sa amin kasi pupunta pa siya ng main kasi may mga ilalakad pa siya mga papers. So, ayun na nga. Umalis na nga si Kat at nagpaalam nga sa amin. Kasama nga niya si Ma'am Joy. Isang CI nga namin yan. Mabait yan. Oo. Nandyan nga kami sa harap ng faculty kasi naghihintay nga na naman kami ng iuutos ni Madam Chase. So, ayun na nga. May inutos na nga sa amin. Ilalabas daw lahat ng mga bed dun sa may dito. Yan, dyan. Medyo nahirapan nga kami ilabas yung mga ibang bed kasi medyo malapad siya. Hindi siya kasya sa may pintuan. Hindi na nga nakapag-video ang auntie nyo kasi marami kaming nilinisan. Ano ba? So, ayun nga. Dumaan nga ulit kami dito sa may Abaraw Square kasi nga nag-ice cream na naman kami. Kasi nga imi-meet ko yung anak ko. Kaya naman sabi ko sa kanya, dumiretso siya dito sa may Abaraw Square kasi nga ililibre ko siya ng ice cream. Ang agenda nga namin ng anak ko dyan is ipapagupit ko nga siya kasi kinabukasan nga nito ay Christmas party nila. So, ayan. Fast forward nga tayo. Nandito na nga kami sa may barbershop. Sarap lang din ito ng Abaraw Square building. Pagdating nga namin dito, naghintay nga kami ng mga 15 minutes bago nga isa lang si Kuya Jan. Wow, iluluto yan. So, ayun na nga. Siya na nga ang gugupitan ni Kuya. Nagtagal nga kami dito ng 30 minutes. Grabe ba? Talaga napakapulido ng pagkakagupit ay. Ang bayad nga nila dito ng gupit ay 150 pesos. May kasama na nga itong massage. Kaya naman ito minamassage nila ang utak, hindi yung ulo ni Kuya Jan. At hindi nga nakontento si Kuya. Tinapalan nga ng towel yung mukha ni Kuya Jan at minasage nga ang pagmumukha niya. At noong mga oras nga na ito ay marami pa akong dapat bilhin. Yung candies na ibibigay ni Kuya Iber dun sa classroom nila kinabukasan kasi Christmas party din ni Kuya Iber. So naghanap pa nga ako ng mga bukas na grocery. So luckily meron pa nga bukas na grocery kaya nakabili ako ng mga candies. Bumili na rin ako ng isang balot ng biskuit. Fast forward nga tayo. Pagod na pagod ako dito sa kakahanap kung saan ako pwedeng bumili ng t-shirt ni Kuya Iber. At dito nga ako sa Chongsan Harrison nakabili ng t-shirt niya. At pagka-uwi ko nga ng bahay, nirepack ko na nga lahat ng candies. And that's all for today.